EPP4 Matatag Curriculum Base. Introduction to Computer. Kahalagahan ng computer at computing devices. Mga kasanayan. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng computer at iba pang computing devices. Mga layunin. Natatalakay ang mga bahagi at gamit ng computer at peripherals nito. Natatalakay ang basic computer operations. I-click at tukuyin mo ko. Magbigay ng ibang bahagi ng computer. Tukuyin mo ako. Tukuyin mo ako. Sino sa inyo ang gumagamit ng computer sa araw-araw? Para saan ninyo ito ginagamit? Ano ang mga karanasan ninyo sa paggamit ng computer? Ano ang mga bagay na madali o mahirap para sa inyo? Ang mga computer ay mahalagang bahagi ng maraming aspeto ng modernong buhay mula sa pag-aaral at libangan hanggang sa komunikasyon at iba pa. Mga pamprosesong tanong. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng computer at computing devices? Paano mapapadali ng computer at computing devices ang ating buhay? Ano ang mga bahagi ng computer na alam ninyo? Paano ito gumagana? Ano ang kahalagahan ng tamang paraan ng pag-boot at pag-shutdown ng computer? Ayusin mo ako. Paano to? Ayusin ang mga salita upang mabuo ang tamang termino gamit ang clue. Number 1. Clue. Ito ay isang elektroniko na gumagamit ng digital signals sa pagpoproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain at paglilibang. The correct answer is computer. Question number 2. Ito ay ang kabuoang sistema ng mga bahagi at proseso na bumubuo ng isang computer. The correct answer is computer system. Number 3. Ito ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system or OS at iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihang off hanggang sa nagiging fully operational ito. The correct answer is booting. Number 4. Ito ay proseso ng pagpatay ng lahat ng operasyon ng computer at pagpapatigil sa pagpapatakbo ng mga programa at operating system nito. The correct answer is shutting down. Next, number 5. Ito ay ang pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng keyboard ng isang computer na mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. So the correct answer is keyboarding techniques. And for the last number, ito ay tumutukoy sa mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng mouse ng mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. So the correct answer is mouse techniques. Ang mga computer at computing devices ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, trabaho, at maging sa libangan. Ano ang computing devices? Ano ang inyong alam na computer device? Ano ang gamit ng mga ito? Ano-ano ang mga pwedeng magawa gamit ang inyong computer o smartphone? Ang computer ay may malaking kahalagahan sa ating modernong buhay. Narito ang ilang mga aspeto kung bakit ito mahalaga.
Number 1, komunikasyon. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo. Sa pamamagitan ng email, social media, at iba pang online platforms, mas madali nating maiparating ang mensahe sa mga kaibigan, pamilya, at trabaho or katrabaho. Number 2, edukasyon. Ang computer ay isang mahalagang tool sa edukasyon. Ito ay ginagamit para sa online learning research at pag-aaral. Maaari tayong mag-access sa malawakang impormasyon mula sa internet, mga e-books, at educational software. Number 3, trabaho. Sa kasalukuyan, maraming trabaho ang nangangailangan ng computer literacy. Ito ay ginagamit para sa data entry, accounting, graphic design, programming, at iba pa. Ang computer ay nagpapabilis ng trabaho at nagpapataas ng produktibidad. Next, number 4 is negosyo. Ang computer ay kritikal sa mga negosyo. Ito ay ginagamit para sa inventory, management, customer service, marketing, at financial transactions. Ang mga online platforms ay nagbibigay daan sa mga negosyo na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Next, we have entertainment. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na manood ng mga pelikula, makinig sa musika, maglaro ng video games, at mag-browse sa internet. Ito ay isang libangan at pagpalipas oras. And last aspect is the scientific research. Ang computer ay ginagamit sa mga scientific simulations, data analysis, at modeling. Ito ay nagbibigay daan sa mga scientist na mas mapabilis ang kanilang pananaliksik. Bahagi ko, sagot mo. Paano to? Pumili ng isang bahagi ng computer at sagutin ang tanong na nakapaloob dito. Pumili ng kapareha upang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano ka natutulungan ng computer para makipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan o pamilya? Ano ang natutunan mong bagong bagay mula sa paggamit ng computer kamakailan? O bonus. Pumili ng kapareha. Ano ang paborito mong gawain sa paggamit ng computer o tablet? Kailan ka madalas gumamit ng computer sa bahay o sa paaralan? Pumili ng kapareha. Mayroon bang pagkakataon na nagkaroon ka ng problema sa paggamit ng computer? Ano ang ginawa mo? Sa anong paraan mo inaalagaan ang inyong computer o tablet para masiguro na maayos itong gumagana? Pumili ng kapareha. Ano ang unang bagay na ginagawa mo kapag binuksan mo ang iyong computer o tablet? Mayroon ka bang paboritong laro o app sa computer? Ano ito at bakit mo ito gusto? Bonus. And last, pumili ng kapareha. Paano nakakatulong ang computer sa iyong pag-aaral o paggawa ng takdang aralin? May mga rules ba kayo sa bahay tungkol sa paggamit ng computer? Ano-ano ang mga ito? Pangkatang gawain. Sa paggawa, dapat ay nakaupo. Ang mga mag-aral ay mahahati sa 4 na grupo. Bawat grupo ay makakatanggap ng isang Manila paper. Paano to? Gumawa ng sariling graphic organizer kung saan ilalagay ang mga kahalagahan ng computer at computing devices sa pang-araw-araw na buhay. Kahalagahan ng computer at computing devices. Sagutin. Ano ang mga dapat nating tandaan sa paggamit ng computer? Bakit mahalaga ang tamang paggamit ng computer? Paano natin mapapangalagaan ang ating computer? Paano to? Basahin ang bawat pahayag at tukuyin kung tama o mali ang mga ito.
Number 1. Ang computer ay ginagamit lamang para sa libangan. Number 2. Mahalaga ang pag-aaral ng tamang keyboarding techniques upang maging mas epektibo sa paggamit ng computer. Number 3. Ang mouse techniques ay mahalaga upang magamit ang computer ng mabilis at epektibo. Number 4. Ang proseso ng booting ay nagaganap kapag pinapatay natin ang computer. Number 5. Ang computer system ay binubuo ng hardware at software na nagtutulungan para magawa ang iba't ibang gawain.